Kapag nabigo ang lahat ng kanyang card sa harap ng maraming tao, isang 9 na taong gulang na bata ang lumapit. At ang ginawa niya ay nagbago ng lahat. Ipinarada ni Jose Domingo ang kanyang makinis na itim na BMW sa pinakamalapit na paradahan malapit sa pasukan ng supermarket. Inayos niya ang kwelyo ng kanyang 3,000 real na Italianong designer suit, sumilip sa salamin upang ayusin ang buhok at ngumiti ng may kasiyahan. Sa edad na 35, nakapagtayo na si Jose ng isang real estate empire na naglagay sa kanya bilang isa sa pinakamayayamang lalaki sa lungsod. Sabado ng hapon, maliwanag ang araw at bumibili siya ng mga sangkap para sa isang romantikong hapunan kasama si Maricel. Ang kanyang kahangahangang kasintahan, isang modelong nakilala niya 2 buwan pa lamang ang nakalilipas. Buo ang kumpiyansa sa kanyang lakad habang pumipili lamang ng pinakamagagandang produkto. Premium na imported salmon, mamahaling French wines, gourmet cheeses, luxury Swiss chocolates at bihirang exotic flowers. Lahat ay pinili upang mapahanga si Maricel at patunayan na wala siyang tinitipid. Hindi palaging ganito ang buhay ni Jose. Lumaki siya sa kahirapan, anak ng isang mananahi at isang obrero. Ang mapagpakumbabang simula ang nagtulak sa kanya na ipakita ang kanyang tagumpay sa lahat ng paraan, kahit na may ilang hindi masyadong malinis na desisyon sa negosyo. Habang naglalakad sa tindahan, magalang siyang tumango sa mga kakilala. Suot ang nakaplanong ngiti na inilalaan lamang niya sa mga business events. Mula ulo hanggang paa, puro designer ang kanyang suot at hawak niya ang isang Hermes wallet na mas mahal pa kaysa isang taong sahod sa minimum. Para kay Jose, mahalaga ang imahe. Ang magmukhang mayaman ay hindi lang usaping ego. Ito ang paraan para makuha ang malalaking deals, mapanatili ang reputasyon, at makaakit ng mga babaeng tulad ni Maricel. Puno ang supermarket, mabagal ang galaw ng mga linya sa cashier. Pumili siya sa register number 3 kung saan si Evelyn, isang cashier na halos hindi niya kilala, ang nakatalaga. Sa likod niya, may nakapilang maayos na babaeng may cart ng organic food, isang batang magkasintahan na nagtatalo tungkol sa gastusin, 3 kabataang bumibili ng junk food, at sa pinakadulo, isang babaeng nakadilim na asul na uniforme na hawak ang kamay ng isang batang babae. Kaagad nakapansin-pansin ang batang iyon. Diretso ang tindig, matalim ang mga mata na tila inoobserbahan ng lahat. Simple, ngunit malinis ang kanyang suot. Luma ngunit maayos ang sapatos. May hawak siyang maliit na wallet na may mga unicorn na makukulay. Siya si Carmela at bagaman 9 na taong gulang pa lamang, dala niya ang sarili ng may kakaibang kaseryosohan. Ngunit hindi siya napansin ni Jose. Abala ito sa pag-check ng emails, pagsagot ng mga mensahe sa trabaho at pag-iisip tungkol sa gabing darating. Kamakailan lang sinabi ni Maricel na nais niyang makita pa ang kanyang lifestyle at handa si Jose na ipakita ang lahat upang iparamdam ang kanyang tagumpay at ang kanyang pagiging mapagbigay. Pagdating niya sa cashier, maingat niyang inilagay ang mga luxury groceries sa conveyor belt. Umabot sa higit 800 reais ang kabuuan. Walang problema, isip niya, sabay abot ng kanyang platinum credit card na may kasamang kaakit-akit ng ngiti. Credit full amount, wika niya ng kumpiyansa. Sinwipe ni Evelyn ang card, ilang segundo ang lumipas. Sinubukan niyang muli, marahang tinapik ang card sa makina gaya ng nakasanayan kapag naglalag. Nagsimulang mainis si Jose habang nagtatapik ng mga daliri sa counter. Ang mga tao sa likod niya ay nagsimulang gumalaw at umungol. Pasensya na po, Mr. Jose, mahina ang boses ni Evelyn, ayaw magdulot ng atensyon. Na-decline ang card. Uminit ang mukha ni Jose. Hindi iyon maaari. Sobra pa ang laman ng kanyang credit line para bilhin ang buong tindahan. Siguro makina ang may problema. Subukan ulit, mariin niyang sabi. Sinubukan muli ni Evelyn,
parehong resulta, lumabas muli ang salitang declined. Nilingon siya ni Evelyn na puno ng pag-aalala. Hindi pa rin po gumagana, sir. Nagsimulang magreklamo ang mga tao sa pila. Malakas na napabuntong hininga ang eleganteng babae. Ang magkasintahan ay nagkatinginan ng inis. Ang mga kabataan sa likod niya ay nagbubulungan ng biro. Ramdam ni Jose ang pressure. Nakatingin ang lahat, hinihintay na ayusin niya ang problema. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilabas ang company credit card na ginagamit niya sa mga gastos sa konstruksyon. Subukan ito, siguro nagloloko lang ang sistema ng bangko, ngunit muli na-decline ang card. Nagsimulang dumaloy ang pawis sa ilalim ng kanyang mamahaling kasuotan. Unti-unting nabubuwag ang kanyang imahe. Ang kahihiyan ay lantad na ngayon. Sir, pwede bang pabilisan? Tanong ng matandang babae sa likod niya na tumatapik pa ng paa. May iba pa kaming pupuntahan. Bro, kung wala ka ng pera, tumabi ka na lang. Biro ng isa sa mga kabataan sabay tawa ng iba. Sinubukan ni Jose na manatiling kalmado, ngunit lubos siyang kinakabahan. Inilabas niya ang ikatlong card. Pagkatapos ika-4, lahat ay tinanggihan. Tinitigan siya ni Evelyn na puno ng simpatya. Hindi na niya alam ang sasabihin. Humaba na ang pila sa likod at nagsimula ng magbulungan ang mga tao. Akala niya kung sino siya, may pabulong na nagsabi, mukhang mayaman pero hindi makabayad, dagdag pa ng isa. Baka na blacklist na, wika ng pangatlong boses. Dumaan si Jose sa isa sa pinakamapapahiya niyang sandali. Ang lalaking itinayo ang kanyang imahe sa pagiging mayaman, makapangyarihan at untouchable ay ngayoy nakatayo sa isang cashier ng grocery, walang magawa upang bayaran ang kanyang mamahaling pinamili. Para siyang nakahubad sa harap ng lahat, ganap na lantad. Doon nangyari ang hindi inaasahan. Si Carmela na tahimik na nanonood mula sa hulihan ng pila ay kumawala sa kamay ng kanyang ina at lumapit. Ang kanyang ina, si Teresa, ay isang tagalinis na kagagaling lamang sa buong shift sa isang opisina sa downtown. Nasa tindahan sila para lamang bumili ng mga pangunahing pangangailangan. Ilang gulay, isang maliit na sako ng bigas, kaunting beans, mantika at asukal. Eksaktong 23 reais lamang ang dala nila. At ilang beses pang sinuri ni Teresa ang halaga upang masigurong hindi sila lalampas. Nay, mukhang nahihiya talaga ang lalaki na yon, pabulong ni Carmela habang marahang hinihila ang manggas ng kanyang ina. Carmela, hindi natin problema ito, mahinang sagot ni Teresa, sabay pilit na ibalik ang anak sa pila. Ngunit hindi makalingon si Carmela. Hindi na niya nakita ang mayamang lalaking nakasuot ng mamahaling damit. Ang nakita niya ay isang taong halatang nahihirapan. Isa sa mga itinuturo ng kanyang ina na hinding-hindi niya nakalimutan ay ang tumulong sa kapwa kapag sila'y nangangailangan, kahit sino pa sila o ano pa ang kanilang itsura. Tahimik na binuksan ni Carmela ang kanyang maliit na unicorn wallet kung saan siya nag-iipon ng barya sa loob ng maraming linggo. Pinaghirapan niya iyon sa pagtulong sa mga kapitbahay, pagwawalis ng bangketa para kay Aling Maria, pagbuhat ng groceries para kay Mang Jose, at pagdidilig ng halaman para kay Aling Rosa. Unti-unti, nakaipon siya ng 15 reais, puro mga barya, quarters, half reals at ilang buo. Ang perang iyon ay para sana sa mga gamit sa paaralan, bagong kwaderno at lapis para sa darating na pasukan. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na siya nagdalawang isip. Habang handa nang umalis si Jose na puno ng kahihiyan at iiwanan ang lahat ng kanyang pinamili, naramdaman niya ang isang maliit na kamay na marahang humawak sa kanyang braso. Paglingon niya, nakita niya si Carmela. Ang malalaki at seryosong mga mata nito ay nakatingin ng tuwid sa kanya. Pasensya na po, Ginoo, wika ng bata sa malambot ngunit matatag na tinig. Pwede ko po ba kayong tulungan?
Parang tumigil ang buong tindahan, natigilan ang lahat ng usapan, nakatitig ang lahat sa batang nakatayo sa tabi niya. Maging si Evelyn, ang cashier, ay huminto sa pagsiskan, nagulat sa tagpo. Lumuhod si Jose, naguguluhan. Ano ang ibig mong sabihin, iha? Binuksan ni Carmela ang kanyang wallet at marahang ipinakita. Mayroon po akong 15 reais. Pwede niyo itong gamitin pambayad sa mga pinamili ninyo. Natahimik ang lahat. Ang 9 na taong gulang na bata, nakasuot ng simpleng damit ngunit matatag ang tindig, ay inaalok ang lahat ng kanyang ipon para tulungan ang isang lalaking hindi niya kilala, para lamang hindi ito mapahiya. Nakatitig si Jose, hindi makapaniwala. Nanikip ang kanyang lalamunan at namula ang kanyang mga mata. Carmela, bumalik ka rito ngayon din. Mabilis na lumapit si Teresa, namumula sa hiya. Pasensya na po sir, hindi niya alam ang ginagawa niya. Ngunit hindi umatras si Carmela. Nanatiling nakalahad ang kanyang kamay, hawak ang mga baryang puno ng determinasyon. Lagi pong sinasabi ni Mama na tumutulong tayo kapag may nangangailangan, sabi niya. Kailangan niyo po ba ng tulong? Hindi makapagsalita si Jose sa buong buhay niya, lalo na sa huling 20 taon na ginugol niya sa paghabol sa kayamanan at katayuan. Wala pang sino man ang nag-alok sa kanya ng tulong nang walang hinihintay na kapalit. Ngunit narito ang isang batang babae, dukha at inosente, handang ibigay ang lahat ng mayroon siya para lamang protektahan ang isang estranghero mula sa kahihiyan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa pila, marami ang halatang natamaan. Yumuko ang eleganting babae, nahihiya sa mga komentong binitiwan niya kanina. Ang mga kabataang nangutiya kay Jose ay nanahimik at tila naguluhan. Maging si Evelyn ay palihim na pinahid ang mga mata. Matamis na bata, wika ni Jose sa tinig na halos mabasag, hindi mo kailangang gawin ito. Pero gusto ko po, simpleng sagot ni Carmela. Sabi ng teacher ko, mabubuting tao ang tumutulong sa kapwa mabubuting tao. At mukha naman po kayong mabuti. Lumingon si Jose kay Teresa na nakatigil lamang, halatang halo-halo ang damdamin ng hiya at pagmamalaki. Pagkatapos ay tumingin siya muli kay Carmela. Sa inosenteng tingin ng bata, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita, ang tunay na kabutihang loob ng walang kapalit. Dahan-dahan nanginginig ang kanyang kamay habang tinatanggap ang mga barya mula kay Carmela. Salamat munting prinsesa, may aral kang itinuro na hinding-hindi ko malilimutan. Binasag ni Evelyn ang katahimikan. Mr. Jose, mahina niyang sabi, hindi po sasapat ang 15 reais para sa lahat ng ito. Ano po ang gusto niyong gawin? Tiningnan ni Jose ang mga mamahaling pinamili sa conveyor belt. Imported na isda, mamahaling alak, tsokolating de kalidad, lahat pinili para lamang makaimpresyon sa isang taong malamang ay hindi naman magmamalasakit sa tunay na pagkatao niya. Hindi na yun mahalaga. Evelyn, paki-cancel na lang lahat. Mahinahon ngunit matatag niyang sabi, isa lang ang gusto kong kunin. Tumingin siya sa paligid at pinili ang isang maliit na tsokolate mula sa display malapit sa cashier. Pagkatapos ay inabot niya iyon kay Carmela kasama ang kanyang mga barya. Ito'y para sa iyo, prinsesa. At ang perang ito rin, kakailanganin mo ito para sa iyong gamit sa paaralan. Pero sir, naguguluhang tugon ni Carmela, gusto ko po kayong tulungan. Ngumiti si Jose, isang tunay at mainit na ngiti na matagal nang nawala sa kanyang mukha. Natulungan mo na ako, sagot niya, higit pa sa iyong inaakala. Habang binabayaran niya ang tsokolate gamit ang mga barya ni Carmela at ibinalik sa kanya ang sukli, ang mga tao sa pila ay tahimik na nanonood. Ang ilan ay nagsimulang pumalakpak ng marahan, damang-dama ang kanilang nasaksihan. Muling yumuko si Jose upang tumapat sa mata ni Carmela at tiningnan siya ng marahan. Ano ang pangalan mo, maliit na anghel? Tanong niya. Carmela, mahina ngunit malinaw na sagot ng bata. Carmela Reyes.
Inulit ni Jose ang pangalan, dahan-dahan may lalim na para bang nais niyang itatak sa kanyang alaala habang buhay. Carmela Reyes, bulong niya muli, ngayon, hindi mo lang iniligtas ang aking hapon, iniligtas mo rin ang aking kaluluwa. Lumapit si Teresa, bagamat may kaba pa rin sa nangyari. Ngunit magalang na iniabot ni Jose ang kanyang kamay. Napalaki niyo ng isang pambihirang anak. Tunay, binabati ko kayo. Salamat po sir, sagot ni Teresa puno ng emosyon ng tinig. Lumabas si Jose sa supermarket na isang ganap na ibang tao. Hindi pa rin niya alam kung bakit biglang pumalya ang lahat ng kanyang mga credit card, ngunit hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang ipinakita ng isang siyam na taong gulang na bata sa pinakahindi inaasahang sandali. Isang sulyap ng dalisay at walang pag-iimbot na kabutihan. Isang paalala ng isang bagay na matagal na niyang hindi nadama. Isang paalala kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging tao. Gabing yon, kinansela niya ang hapunan kasama si Maricel at nanatili sa bahay. Tahimik siyang nagmuni-muni, iniisip ang batang babae na walang alinlangan na inialay ang kanyang ipon para lang tumulong. Pinagnilayan niya ang kanyang sarili, isang lalaking umabot sa puntong kailangan pa ng malasakit ng isang dukhang bata upang maalala kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Ngunit ang emosyonal na araw na iyon sa grocery ay hindi pa ang wakas ng kwento. Sa katunayan, iyon pa lang ang simula ng maraming aral na ituturo sa kanya ni Carmela Reyes. Sa susunod na 3 araw, ginawa ni Jose ang lahat upang alamin kung ano ang nangyari sa kanyang mga card. Kinausap niya ang lahat ng bangko, direktang tumawag sa mga manager, sinuri ang bawat statement, ngunit normal ang lahat. Lahat ng card ay gumagana ng maayos. Parang itinakda mismo ng kapalaran ang araw na iyon, inayos ang lahat ng detalye upang matagpuan siya sa linya ng cashier, walang magawa. Eksakto sa oras na nandoon si Carmela. Pagsapit ng Lunes, bumalik si Jose sa kanyang opisina sa construction company, ngunit hindi siya makapag-concentrate. Ang imahe ni Carmela, nakalahad ang maliit na kamay, hawak ang mga baryang pinaghirapan, ay nakaukit sa kanyang isip na parang litrato. 15 reais na para sana sa gamit sa eskwela, ngunit inialok ng walang pag-aalinlangan para lamang tulungan ang isang hindi niya kilala. Buong buhay niya bilang adulto, napaligiran siya ng mga taong lalapit lamang kapag may kailangan sa kanya. At ngayon, isang bata ang nagpakita sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagkabukas palad. Pumasok si Maria, ang kanyang long-time secretary, dala ang tumpok ng kontrata. Halos 10 taon na itong nagtratrabaho sa kanya, nasaksihan ang kanyang pag-angat, ang kanyang pagyaman, at ang kanyang pagiging malayo sa mga tao. Mr. Jose, ayos lang po ba kayo? Tanong nito, marahang inilapag ang mga papel, parang iba kayo ngayon. Maria, sagot niya habang nakasandal sa leather chair, isang bagay na bihira niyang gawin. May mga anak ka, di ba? Opo sir, si Julia ay 7 taong gulang, si Pedro ay 12. Bakit po? Mabait ba sila? Tanong niya ng tahimik. Ibig kong sabihin, kung makakita sila ng taong nangangailangan, tutulong ba sila? Nagulat si Maria, hindi iyon ang mga bagay na karaniwang pinag-uusapan nila. Well, ipinapanganak namang may mabubuting puso ang mga bata, sir. Kung matuturo natin ng tama, mananatili iyon. Bakit po ninyo natanong? Ikinuwento ni Jose ang lahat, ang mga card na na-decline, ang kahihiyan, ang crowd. At pagkatapos, si Carmela, ang batang lumapit at nag-alok ng kanyang ipon. Habang nagsasalita siya, napansin ni Maria ang isang bagay na bihira, isang lambot at sinseridad, isang bersyon ni Jose na matagal na niyang hindi nakita. Napakaganda ng ginawa ng batang iyon, sabi ni Maria matapos niyang magkwento. At kayo, ano ang naramdaman niyo? Huminga ng malalim si Jose. Parang lumiit ako, parang hindi ako ang taong inisip kong ako at nahihiya.
Nahihiya na umabot ako sa puntong kailangan pa ng isang dukhang bata para maalala kong magmalasakit. Nanahimik si Maria, matagal na silang magkasama sa trabaho, ngunit ngayon lang niya nakita ang boss niyang ganito ka-honest at bukas. Sir, kung pwede kong sabihin, nagbago kayo sa mga nakaraang taon. Hindi naman masama, pero mas seryoso, mas nakatutok sa numero. Siguro dumating ang batang iyon sa eksaktong oras na kailangan niyo siya. Dahan-dahang tumango si Jose. Maria, kailangan ko ang tulong mo. Gusto kong hanapin ang batang iyon, si Carmela Reyes. Nakatira siya dito sa lungsod at sigurado akong ang kanyang ina ay nagtatrabaho bilang tagalinis. Tumaas ang kilay ni Maria, nagtataka. Ano po ang balak niyo? Gusto kong ibalik sa kanya ang 15 reais, sagot niya. Ngunit higit pa roon, gusto kong makilala siya ng maayos. Gusto kong makilala ang pamilya nila. Ngumiti si Maria. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakita niyang interesado si Jose na tumulong ng walang kapalit. Ipagkakatiwala niyo na sa akin, sir. Hahanapin ko sila at hindi ito tumagal ng matagal. Sa isang lungsod na mabilis kumalat ang balita, ilang tawag lamang ang kinailangan ni Maria. Nalaman niyang si Teresa Reyes ay nagtatrabaho bilang tagalinis sa 3 kumpanya sa downtown at isa roon ay literal na katabi ng opisina ni Jose. Kilalang masipag, tapat at laging nasa oras si Teresa. May reputasyon siyang maaasahan. Pagsapit ng Miyerkules, nagpasya si Jose sa isang bagay na ikinagulat pati siya mismo. Hindi siya nagpadala ng assistant, hindi siya nag-utos. Nagpunta siya mismo, nagsuot siya ng simpleng damit, puting polo at jeans, walang designer labels, walang mamahaling aksesorya. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa gusali kung saan nagtatrabaho si Teresa. Sa pagtatapos ng kanyang shift, nadatnan niya itong inaayos ang cleaning cart. Isinasauli ang mga basahan at mga panlinis. Nakatagilid si Teresa, hindi alam na may paparating. Pasensya na po, Mrs. Teresa. Pagharap ni Teresa, halos nabitawan niya ang bote ng disinfectant nang makita kung sino ang nasa harap niya. Nanlaki ang kanyang mga mata at nanikip ang mukha dahil sa kaba. Agad niyang inisip ang pinakamasama na galit ito tungkol sa nangyari sa supermarket. May problema po ba, sir? Tanong niya, mahigpit na hawak ang basahan. Kung tungkol po ito sa Sabado, nakausap ko na si Carmela. Ipinaliwanag kong hindi dapat siya nakikialam sa usaping pangmatanda. Ngunit mahinahong tinaas ni Jose ang kamay, pinatigil siya sa pagsasalita. Mrs. Teresa, pakiusap, hindi ako nandito para magreklamo. Sa kabaligtaran, nandito ako para magpasalamat. Nagtaka si Teresa, hawak pa rin ang basahan, hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin ng mga salita niya. May itinuro sa akin ang inyong anak na napakahalaga, patuloy ni Jose habang may inilalabas sa bulsa, at gusto kong isauli ito sa kanya. Inilahad niya ang isang maliit na sobre na may lamang 15 reais na ibinigay ni Carmela. O sir, hindi na po kailangan. Mabilis na sagot ni Teresa. Maliit na halaga lang po iyon. Ibinigay niya iyon mula sa puso. Eksakto, tugon ni Jose na may banayad ng ngiti. Kaya ko nga kailangang isauli at kaya ko rin gustong makausap kayong mag-ina. Natahimik si Teresa, halatang hindi komportable. Hindi karaniwan sa kanya ang mga ganitong tagpo. Hindi siya sanay na sadyain ng mga lalaking mayaman, lalo pa upang magpasalamat. Maingat na lumapit si Jose. Maari ko po bang malaman ang inyong tirahan? Talagang nais ko kayong dalawin kung ayos lang. Nangangako ako, pawang mabuting hangarin lamang. Nag-alinlangan si Teresa, isang beses lang niya nakilala ang taong ito. At iyon pa ay sa isang nakaka-stress na sitwasyon. Ngunit may nakita siyang katapatan sa kanyang mga mata na nagpahinto sa kanya. May isang bagay na nagsasabing totoo ang kanyang layunin. Sa Conjunto Esperanza po kami nakatira, sagot niya ng mahina. Numero 47. Pero napakasimple lang po ng bahay namin, sir. Sigurado po ba kayo? Tumango si Jose ng walang alinlangan. Sigurado ako.
Maari po ba akong pumunta bukas ng gabi pagkatapos umuwi ni Carmela galing eskwela? Oo, ayos lang. Pero pakiusap sir, wag na po kayong magdala ng kahit ano. Wala kaming hinihingi. Tapat nang ngumiti si Jose. Naiintindihan ko, Mrs. Teresa. Maniwala kayo, mas marami na kayong naibigay kaysa sa iniisip nyo. Kinabukasan Huwebes, dahan-dahang nagmaneho si Jose sa makikitid na daan ng Conjunto Esperanza, isang lugar na hindi niya kailanman pinasok. Kahit 15 minuto lamang mula sa kanyang marangyang opisina sa downtown. Bitak-bitak ang kalsada, ang ilan ay lupa pa rin. Magkakatabing nakahanay ang mga payak na bahay habang ang mga bata ay patuloy na naglalaro sa kalye kahit dapit hapon na. Ang kanilang tawa at hampas ng bola sa semento ay umalingaw-ngaw sa pagitan ng mga bahay. Huminto ang makintab na itim na BMW ni Jose sa harap ng bahay numero 47. Nang bumaba siya, ilang bata sa paligid ay napatitig sa mamahaling sasakyan. Isang pambihirang tanawin sa lugar na iyon, ngunit hindi siya naroon upang magyabang. Sa isang kamay, dala niya ang maliit na supot na may lamang 15 reais at ilang munting tsokolate para kay Carmela. Sa kabila, may dala siyang bag ng dekalidad na panlinis na pinili niya para kay Teresa. Hindi mamahalin kundi praktikal na magagamit. Bago pa siya kumatok, lumabas si Teresa sa pintuan. Nakasuot siya ng simpleng bestida ngunit malinis at maayos at sa kabila ng payak na paligid, naghanda siya ng kape, ang tradisyonal na paraan ng Minas Gerais sa pagtanggap ng bisita. Mr. Jose, tuloy po kayo, bati niya ng magiliw. Carmela! Halika at batiin mo ang mabait na Ginoo mula sa supermarket. Pumasok si Jose sa tahanan. Maliit ito, 2 kwarto lamang, isang pinagsamang kusina at sala at isang banyo. Luma ngunit maayos ang mga kasangkapan. Malinis ang lahat. Napansin niyang walang telebisyon, tanging lumang radyo lamang sa ibabaw ng maliit na refrigerator. Maya-maya, tumakbo si Carmela papasok. Suot pa ang uniforme sa eskwela, nakangiti ng may parehong init na humipo sa puso ni Jose ilang araw na ang nakalipas. Pagkakita sa kanya, kumislap ang kanyang mga mata. Hi, mister! Kumusta po kayo? Naayos niyo po ba ang problema sa card? Ngumiti si Jose at muling yumuko upang pantayin ang kanyang tingin. Hi, prinsesa! Oo, naayos ko na, salamat. At nandito ako ngayon upang isauli ang isang bagay sa iyo. Inilabas niya ang 15 reais mula sa sobre at iniabot sa kanya. Iyo ito, salamat sa pagtulong mo sa akin noong higit ko itong kailangan. Maingat na tinanggap ni Carmela ang pera, ngunit agad ding kumiling ang ulo, puno ng kuryosidad. Mister, pwede po ba akong magtanong? Siyempre, kahit ano. Sagot niya interesado, bakit po kayo malungkot na malungkot nung hindi gumana ang mga card ninyo? Ganun po ba kahalaga ang pera? Diretso ang tanong na iyon sa puso ni Jose. Sa buong buhay niya, walang sino man ang nangahas magtanong nito. Hindi mga business partners, hindi mga kaibigan, kahit pamilya. Ngunit heto ang isang batang wala pang 10 taon, tinatanong ang bagay na buong buhay niyang iniiwasan. Mabilis na sumabat si Teresa. Carmela, anak, hindi natin tinatanong ang ganyan. Hindi kailangang sagutin ng Ginoo. Ngunit marahang kumumpas si Jose upang ipagpatuloy niya. Huwag kang mag-alala, tama lang ang tanong niya. Tumingin siya sa mga mata ni Carmela, taos at walang takot. Alam mo iha, nalungkot ako. Hindi dahil hindi ko mabayaran ang pagkain, kundi dahil natakot akong isipin ng mga tao na hindi ako mayaman o importante. Pero bakit po mahalaga iyon? Inosente at tapat na tanong ni Carmela. Napatigil si Jose. Wala siyang mabilis na sagot. Itinayo niya ang buhay niya sa paniniwalang pera, estado at imahe ang sukatan ng halaga ng isang tao. Ngunit ang batang ito, ang inosenteng batang may busilak na puso, ay hinahamon yun gamit ang isang simpleng tanong. May punto ka, sagot niya sa wakas, mahina ang tinig. Hindi dapat iyon ang mahalaga. Ang totoong mahalaga ay ang maging mabuting tao, tulad mo. Nagliwanag ang mukha ni Carmela at bigla siyang yumakap ng mahigpit.
Mabait din po kayo, sabi niya. Ang masasamang tao hindi bumabalik para isauli ang hiniram na pera. Mahigpit siyang niyakap ni Jose. Ang yakap ng bata ay nagising ng matagal nang nakalimutang damdamin sa kanya, isang bagay na mainit, totoo at buhay. Habang niyakap siya ni Carmela, bumulusok kay Jose ang mga alaala ng kanyang pagkabata, mga araw na matapos ang mahabang oras ng pananahi, niyayakap siya ng kanyang ina, isang pagod na mananahi. Noon, mas mahalaga sa kanya ang mahalin kaysa mapuri. Noon, mas mahalaga ang isang yakap kaysa paghanga. Naglagay si Teresa ng bagong timplang kape at nagdala ng maliit na plato ng sariling lutong biskwit. Umupo silang magkakasama at mahigit isang oras na nag-usap ng komportable. Sa kanilang pag-uusap, natutunan ni Jose kung gaano talaga kahanga-hanga si Carmela. Isa siya sa pinakamagaling na estudyante sa paaralan, laging nangunguna sa marka. Nangangarap siyang maging doktor upang alagaan ang mga may sakit. Tumutulong siya sa kanyang ina sa bahay at nakakahugot pa ng oras para tumulong sa matatandang kapitbahay. Ganyan talaga siya palagi, wika ni Teresa na may pagmamalaki. Mula pa noong maliit siya, kapag may nakikitang nangangailangan, tatakbo siya para tumulong. Minsan, nag-aalala ako. Ibinibigay niya kahit ano ang meron siya, hindi man lang nagdadalawang isip. Tulad ng ginawa niya sa supermarket, tanong ni Jose, nakangiting marahan kay Carmela. Oo, tango ni Teresa, eksakto. Nakita kong nahihiya ka at bago ko namalayan, inilalabas na niya ang wallet niya. Akala ko kailangan mo ng tulong. Simple lang ang sagot ni Carmela, kaya ibinigay ko ang 15 reais ko. Luminga si Jose sa payak na tahanan at napansin ang mga bagay na nagkukwento ng kanilang buhay. Mga librong pampaaralan na nakasalansan ng maayos sa mesa, mga guhit kamay na nakadikit sa refrigerator at isang larawan ni Teresa kasama ng isang lalaking nakasuot ng uniforme militar. Iyan ba ang ama ni Carmela? Tanong ni Jose. Tinuturo ang litrato. Lumitaw ang lambing sa mukha ni Teresa habang ibinaba niya ang tingin. Oo, siya si Antonio, sundalo siya, namatay siya sa tungkulin ng 5 taong gulang si Carmela. Simula noon, kami na lang dalawa. Naramdaman ni Jose ang malalim na paggalang. Isang inang mag-isa nagtatrabaho bilang tagalinis na pinalaki ang isang anak na busilak ang puso at matalino higit pa sa kahanga-hanga. Mrs. Teresa, wika niya ng taos, isang kamanghamanghang ina kayo. At si Carmela, isang tunay na espesyal na bata. Salamat, sir. Pinipilit ko lang ang aking makakaya. Hindi laging madali pero kinakaya namin. Ipinakita ngayon ni Carmela kay Jose ang kanyang mga kwaderno. Puno ng malinis na sulat kamay at magagandang marka. Habang binabalikan niya ang mga pahina, may kumiliti sa kalooban ni Jose, isang tahimik ngunit makapangyarihang realization at doon gumawa siya ng desisyon. Isang desisyong magbabago hindi lang ng kanyang buhay kundi pati ng kanila. Mrs. Teresa, Carmela, panimula niya, may naituro kayong walang kapantay sa akin noong Sabado at gusto kong may ibigay din ako kapalit, hindi bilang gantimpala o kawanggawa, kundi bilang taos-pusong pasasalamat. Agad na tumigas ang tindig ni Teresa, gumising ang kanyang protektibong likas. Sir, hindi kami humihingi ng limos. Nagtatrabaho kami at namumuhay ng may dignidad. Umiling ng mariin si Jose. Hindi pakiusap, hindi ito kawanggawa, ito'y pagpapahalaga. Ang ibinigay ni Carmela sa akin, ang dalisay na kabutihan, nagpaalala sa akin na may mga taong tumutulong lang para tumulong. Iyon ang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Nagkatinginan sina Carmela at Teresa, hindi maintindihan kung bakit naging malaki ang usapan para sa kanya. Para kay Carmela, normal lang ang tumulong kapag may nangangailangan. Pero mister, sabat ni Carmela, nakatagilid ang ulo, wala naman akong ginawang kamangha-mangha. Ibinigay ko lang ang mga barya ko kasi mukhang kailangan mo. Eksakto,
Tugon ni Jose, mainit ang tinig. Hindi ka humingi ng kapalit. Hindi mo tinanong kung karapat dapat ba akong tulungan. Nakita mo lang na may taong nangangailangan at agad kang lumapit. Tumayo siya at naglakad ng dahan-dahan sa maliit na sala. Iniipon ang kanyang mga salita. Mrs. Teresa, pwede ba akong magtanong ng personal? Tanong niya, nakatingin sa kanya. Paano niyo na itaguyod ang isang anak na ganoon kabukas palad at kamatalino habang sobrang hirap ng trabaho at maliit ng kinikita? Ngumiti si Teresa ng marahan at tumingin kay Carmela. Hindi pera ang nagpapalaki ng mabubuting tao, sir. Lagi kong sinasabi sa kanya na maaring mahirap kami sa pera, pero hindi kailanman sa puso. At kahit gaano kaliit ang meron kami, palagi pa ring mayroong maibabahagi sa mas kapos pa. Gumagana naman, di ba, Mama? Dagdag ni Carmela, sumampa sa kandungan ng ina. Lagi naman tayong may sapat. Muling naupo si Jose, malalim ang pagkagalaw ng damdamin dahil sa lakas at karunungan sa payak na tahanan. Binuksan niyo ang mga mata ko, sabi niya. 20 taon kong hinabol ang pera, binili ang lahat ng kaya, pinilit na makaimpresyon sa lahat. Pero nang dumating ang sandali na talagang kailangan ko ng tulong, ang tanging lumapit ay isang batang babae na hindi man lang alam ang pangalan ko. Tila kasi mabuti kang tao, simpleng sagot ni Carmela, kasabay ng maliit na kibit-balikat. At ang mabubuting tao ay dapat tinutulungan. Ngumiti si Jose, ngunit marahang umiling. Pero paano mo nasabing mabuti akong tao? Suot ko ang mamahaling suit, magarang kotse, at bumibili ng mamahaling bagay. Hindi naman ako mukhang nangangailangan. Nag-isip sandali si Carmela bago sumagot ng may linaw na lampas sa kanyang edad. Kasi hindi ka sumigaw sa cashier, hindi mo siya sinisi, hindi ka nagalit sa mga tao sa pila, nalungkot ka lang. At nahihiya, ang masasamang tao nagagalit kapag may hindi nagiging tama. Hindi ka nagalit. Nanikip muli ang lalamunan ni Jose. Nasilip siya ng batang ito sa sandaling hindi niya man lang makita ang sarili. Carmela, mahina niyang tanong, talaga bang gusto mong maging doktor balang araw? Opo, sagot niya ng masigla. Gusto kong tumulong sa mga may sakit, tulad ng lola ko bago siya pumunta sa langit. At ano ang kailangan para matupad ang pangarap na iyon? Tanong niya, alam na ang susunod niyang balak. Kailangan kong mag-aral ng mabuti, seryoso niyang sagot. Sabi ng teacher ko, mahirap daw ang medicine. Tanging pinakamahusay lang ang nakakapasa. Mahinang bumuntong hininga si Teresa. Palagi siyang nangunguna sa klase, sir. Wika niya ng may pagmamalaki. May talino at may puso siya. Ang kailangan na lang ay ang pagkakataon. 6. Pero alam ko pong mahirap matupad ang pangarap na iyon para sa katulad ko. Buntong hininga ni Carmela. Mahal ang medical school. Para lang talaga iyon sa mayayaman, di ba? Sa sandaling iyon, may tumama kay Jose, isang malinaw na realization. Sa loob ng maraming taon, inaksaya niya ang pera sa mga luho, kasiyahan at ari-arian, umaasang makakakuha ng paghanga at respeto. Ngunit heto, narito mismo, ang pagkakataon niyang gumawa ng isang bagay na may saysay. Isang bagay na tunay na mahalaga. Magagamit niya ang kanyang yaman hindi para magpakitang gilas, kundi upang baguhin ang buhay ng isang batang babae na binago ang kanya. Mrs. Teresa, banayad niyang wika, kung ipapangako kong susuportahan ko ng buo ang edukasyon ni Carmela, pribadong paaralan, preparatory classes, lahat ng kailangan niya para makapasok sa universidad, papayag po ba kayo? Napatigil si Teresa, hindi alam kung ano ang isasagot. Sir, napaka-generous na alok niyan, alanganing sagot niya, pero bakit ninyo gagawin yon? Halos hindi nyo naman kami kilala. Tumingin si Jose sa kanya, puno ng emosyon ang tinig, dahil iniligtas ako ng anak nyo, hindi lang sa kahihiyan noong araw na yon, niligtas niya ako sa pagpapatuloy ng buhay na hungkag. Ipinaalala niya sa akin kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Pagkatapos ay tumingin siya kay Carmela.
Iha, kung tutulungan kitang tuparin ang pangarap mo, mangangako ka ba sa akin ng isang bagay? Pangakong manatili kang mabait, manatiling bukas palad, gamitin ang kaalaman mo upang tumulong sa iba gaya ng gusto mo. Walang pag-aalinlangan, tumango si Carmela ng masigla. Nangangako po ako, magiging pinakamahusay akong doktor at aalagaan ko ang kahit sino mang nangangailangan. Pinahid ni Teresa ang kanyang mga mata, pilit itinatago ang luha. Sir, higit pa ito sa napanaginipan naming mag-ina. Pero ayokong makalimutan ni Carmela ang kanyang pinagmulan. Ayokong masanay siya sa ginhawa at mawala sa landas. Ngumiti si Jose, puno ng katiyakan ng tinig. Mrs. Teresa, napalaki niyo siya sa matibay na pagpapahalaga. Wala nang makakayanang yumanig doon. Walang halagang pera ang makakapagpabago kung sino siya. Inilabas niya mula sa bulsa ang isang business card. Nais ko po sanang dumalaw kayo bukas sa aking opisina. Doon natin pag-uusapan ng mahinahon ang mga susunod na hakbang. Ngunit ang maipapangako ko na ngayon, si Carmela ay magkakaroon ng bawat pagkakataon upang matupad ang kanyang mga pangarap. Tinanggap ni Teresa ang card gamit ang nanginginig na mga daliri, labis ang pagkabalisa at tuwa. Mr. Jose, wala na akong salitang sapat para magpasalamat. Hindi na kailangan, malugod na sagot ni Jose. Kung may dapat magpasalamat, ako iyon. Binigyan niyo ako ng isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ibinalik niyo sa akin ang aking pagkatao. Muling lumapit si Carmela at mahigpit siyang niyakap. Mister, pwede ko po bang sabihin ang isang sikreto? Bulong niya. Siyempre, iha, sagot niya. Noong una kitang nakita sa supermarket, alam kong hindi ka masamang tao. Mukha ka lang naliligaw. Pero ramdam kong may mabuti sa puso mo. Nabuo ang bukol sa lalamunan ni Jose. Kumislap ang kanyang mga mata sa luha. Carmela, may kakaiba kang regalo. Mahina niyang sabi, kaya mong makita kung ano ang nasa loob ng tao, isang bagay na napakabihira. Huwag mong hayaang mawala iyon. Nang lumabas si Jose sa bahay na iyon kinagabihan, hindi na siya ang parehong lalaking pumasok. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 dekada, nagkaroon ng layunin ang kanyang yaman, isang layunin na lampas sa estado. Nakahanap siya ng isang bagay na sulit paglaanan, isang kinabukasan ng bata. Habang dumaraan siya sa tahimik na mga kalsada ng Conjunto Esperanza, inilabas niya ang telepono at tinawagan si Maricel. Maikli lamang ang tawag. Tinapos niya ang kanilang relasyon. Na-realize niya na sobrang haba na ng panahon niyang ginugol sa mabababaw na usapan at hungkag na layunin, sinusubukang makaimpresyon sa mga taong hindi naman tunay na nagmamalasakit. Ngunit dito, sa maliit na bahay na ito, natagpuan niya ang layunin. Tunay tapat na layunin. Kinagabihan, mas mahimbing ang tulog ni Jose kaysa sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mga panaginip ay hindi na tungkol sa kontrata, real estate deals o status. Pinangarap niya ang isang batang babaeng nakaputing coat ng doktor, nagpapagaling ng mga tao gamit ang parehong pag-ibig at kabutihang ipinakita niya sa kanya. At nang sumapit ang Biyernes ng umaga, may nagbago. Sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, nagising si Jose nang hindi iniisip agad ang mga meeting, deadlines o kliyente. Ang kanyang isipan ay puno ng larawan ni na Carmela at Teresa at ng landas na gusto niyang tulungan silang itayo. Maaga siyang dumating sa opisina at agad na ipinakancel kay Maria ang lahat ng kanyang appointments. May mas mahalaga akong gagawin ngayon, Ania. Pagharap niya kay Maria, sinabi niya, pakihanap ang pinakamahuhusay na pribadong paaralan sa lungsod, yung may matibay na academic record at magagandang values. Gusto ko ng kumpletong detalye, tuition, curriculum, lahat, at pati mga preparatory program para sa medical school. Gusto ko ang pinakamahusay na option para kay Carmela. Napatitig si Maria, nagulat at na-touched. Sa lahat ng taon na kasama niya si Jose,
Hindi niya pa ito nakitang ganito ka-invested sa kinabukasan ng isang tao. Lalo na sa isang hindi kabilang sa kanyang mundo. Talaga bang gagawin niyo ito, sir? Mahina niyang tanong. Tumango si Jose, mas seryoso kaysa dati. Wala akong naging mas tiyak sa buong buhay ko. May natatanging regalo si Carmela at hindi ko hahayaan na masayang iyon dahil lang sa kalagayan. Habang nagsimulang magtrabaho si Maria, humilig si Jose sa kanyang upuan at nagbalik tanaw sa sarili. Sa batang minsang nangarap maging inhinyero. Sa batang nagtrabaho sa araw at nag-aral sa gabi dahil hindi kayang tustusan ng pamilya ang higit pa. Naalala niya ang mga sakripisyo, ang mga paglihis at ang mga pangarap na iniwan niya. At ngayon, may pagkakataon siyang maging taong minsan ay kailangan niya. Hindi lang isang negosyante, kundi isang tulay patungo sa kinabukasan ng iba. Eksaktong 10:00 ng umaga, bumalik si Maria sa opisina ni Jose, may dalang makapal na folder ng impormasyon. Sir, nakahanap ako ng 3 magagandang opsyon ng paaralan, sabi niya habang inilalapag ang mga papel sa mesa. Ang Sagrado Corazon ang may pinakamataas na rate ng mga estudyanteng nakakapasa sa medical school, pero sobrang mahal. Mayroon namang Santa Clara na nakatutok hindi lang sa academics kundi pati sa character development. Kilala ito sa mas makatao at mapag-arugang approach. At ang Don Bosco, isang paaralan na nagbibigay ng scholarship sa mga mag-aaral na matataas ang grado ngunit galing sa pamilyang kapos. Maingat na binalikan ni Jose ang mga dokumento, binasa ang bawat detalye ng may atensyon ng isang taong gumagawa ng isa sa pinakamahalagang desisyon ng kanyang buhay. Para sa kanya, hindi lang ito tungkol sa pagpili ng paaralan, kundi tungkol sa paghahanap ng tamang kapaligiran kung saan maaaring manatiling totoo sa sarili ang isang espesyal na batang babae habang lumalago tungo sa kanyang buong potensyal. Ang Santa Clara ang pinaka-nakakakuha ng atensyon ko, wika niya ng may pagninilay. Ang pagtutok nila sa pagpapanday ng pagkatao, iyan ang eksaktong kailangan ni Carmela. Ayokong lumaki siya na iniisip na ang tagumpay ay pera at panalo lang. Gusto kong mapanatili niya ang busilak na puso niya. Napangiti si Maria, halatang naantig sa pagbabago niya. Talagang nagbago na kayo, sir, sabi niya. Hindi pa ganun katagal, puro kita at performance lang ang iniisip niyo. Bahagyang natawa si Jose, may halong pait. Bulag ako noon, Maria. Umabot ako ng 35 taon bago ko maintindihan na may mas mahahalagang bagay kaysa pera. Biglang tumunog ang telepono. Si Eduardo Mendez iyon, business partner ni Jose at matalik na kaibigan mula pa kolehiyo. Halos pasigaw ang boses nito sa tuwa. Jose pare, may napakalaking balita ako. Naalala mo yung property sa South Zone na matagal na nating sinusubukan makuha? Nakahanap ako ng tao sa City Hall na makakapag-fast track ng permits. Kailangan lang nating magbigay ng maliit na contribution sa tamang tao. At imbes na 6 na buwan, makakapagsimula na tayo sa loob ng 2 linggo. Parang may bigat na bumagsak sa dibdib ni Jose. Sanay na siya sa ganitong arrangements. Noon tinatanggap niya itong normal lang, isang paraan ng laro. Hindi legal, oo, pero karaniwan. Ang ibig mo bang sabihin kailangan tayong magbigay ng lagay? Tanong niya, payapa ngunit seryoso ang tinig. Grabe ka naman, Jose, ang bigat ng salita mo. Natatawang sagot ni Eduardo. Isipin mo na lang na parang fast lane fee. Lahat ginagawa iyon. Kung hindi tayo, mauunahan tayo ng iba. Nanahimik si Jose. Kung 1 linggo lang ang nakalipas, agad siyang papayag. Pero ngayon, paano siya magiging huwaran kay Carmela, isang batang nagbigay ng 15 reais nang walang kapalit? Kung patuloy pa rin siyang gagawa ng maruruming transaksyon, pag-usapan natin ito ng personal, sagot niya sa huli, hindi sa telepono. Pagkababa ng tawag, matagal siyang nakatulala. Ilang beses na ba niyang sinabi sa sarili na parte lang ito ng sistema? Ilang ulit na ba niyang ginamit ang pera upang baluktutin ang mga patakaran?
2:00 ng hapon, dumating sina Teresa at Carmela sa opisina. Suot ni Teresa ang kanyang pinakamagandang bestida, isang simpleng navy blue na maayos ang pagkakatahi. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Si Carmela naman, manghang-mangha sa paligid, malalaking mata na nakatingin sa kintab ng reception area. "Wow! Mister, ang laki ng opisina nyo! Bulalas niya, puno ng tuwa. Pwede na po kayong tumira dito." Natawa si Jose na antig sa kanyang inosenteng pananaw. "Malaki nga," sagot niya ng may init. "Pero alam mo, iha, hindi kailangang malaki ang bahay para maging masaya. Ang bahay nyo, kahit maliit, mas maraming pagmamahal kaysa karamihan sa mansyon na nakita ko." Namula si Teresa na hipo sa papuri. "Masyado kayong mabait, sir." Tiniyak ni Jose na magiging maaliwalas ang pagtanggap sa kanila. May nakahandang maliit na mesa ng juice, kape at biskwit, maginhawang upuan. At sa gilid, nakalatag ng maayos ang lahat ng brochure ng paaralan para mapag-aralan ni Teresa. "Mrs. Teresa," panimula niya, "bago natin talakayin ang mga plano sa paaralan, gusto ko munang maintindihan ng kaunti ang inyong sitwasyon, hindi para manghimasok, kundi para malaman ko kung paano makakatulong sa tamang paraan." Tumango si Teresa at huminga ng malalim. "Matagal na akong nagtatrabaho bilang tagalinis mula pa nang maliit si Carmela," mahinahon niyang sabi. "Pagkamatay ng asawa ko, kami na lang dalawa. 3 opisina ang nililinis ko araw-araw. 2 minimum wage lang ang kita ko sa isang buwan. Hindi kalakihan pero marangal at nakaya naming mamuhay ng may dignidad." "At kayong 2 lang sa bahay?" tanong ni Jose. "Oo," tugon ni Teresa. "Wala akong kamag-anak dito. Ang pamilya ng asawa ko, hindi talaga nila ako tinanggap. Kaya palagi kaming umaasa sa isa't isa." Agad na sumabat si Carmela, nakataas ang dibdib sa pagmamalaki. "Si Mama ang pinakamalakas na taong kilala ko. Umaalis siya ng 6:00 ng umaga, umuuwi ng 6:00 ng gabi, tapos tinutulungan pa rin akong mag-aral." Namangha si Jose, 12 oras na trabaho, 6 na araw kada linggo, ngunit nagagawa pa ring maging isang aktibong ina. Isang antas ng sakripisyo at pagmamahal na bihira niyang makita kahit sa mga taong mas may pribilehiyo. "Carmela," tanong niya ng banayad, "ano ang paborito mong subject sa school?" "Gusto ko silang lahat." Masiglang tugon ng bata, "Pero science ang pinakapaborito ko. Ang galing pag-aralan kung paano gumagana ang katawan ng tao, ang puso, ang utak, lahat ang amazing." "At math?" tanong ni Jose. "O masaya rin ang math. Sabi ni Mama, mahalaga ang math para sa lahat ng bagay sa buhay, kaya pinagbubuti ko ito." Napatingin si Jose kay Teresa na nagliliwanag ang mukha sa pagmamalaki. "Sir," mahinang sabi ni Teresa, "masipag talaga si Carmela. Mula bata pa siya, kusa na siyang kumukuha ng libro at nag-aaral mag-isa. Tinutulungan ko siya hanggat kaya ko, pero sa totoo lang, mas matalino siya kaysa sa akin." "Hindi totoo yan," mabilis na tutol ni Carmela, nakakunot ang noo. "Super smart si Mama. Siya ang nagturo sa akin magbasa bago pa ako nagsimula sa school." Pinanood sila ni Jose ng may lumalaking paghanga. Ang respeto, pagmamahal at tiwala sa pagitan ng mag-ina ay hindi maikakaila. Sa kabila ng mga pagsubok na hinarap ni Teresa bilang single mom na may limitadong kita, napalaki niya ang anak na puno ng kumpiyansa, katalinuhan at kabutihan. "Mrs. Teresa," wika ni Jose ng seryoso, "nais ko sanang ipakita sa inyo ang ilang opsyon ng paaralan. Pero bago tayo magsimula, gusto kong linawin ang isang bagay. Hindi ko ito ginagawa dahil iniisip kong kailangan nyo ng kawanggawa. Ginagawa ko ito dahil pambihira ang anak ninyo at dahil pinaalala nyo sa akin ang isang bagay na nakalimutan ko." Bahagyang kumunot ang noo ni Teresa, nag-aalangan. "Sabihin niyo ng diretsahan, sir. Ano bang sa tingin niyo ang itinuro namin sa inyo?" "Pinaalala niyo sa akin na may tunay na kabutihan pa rin sa mundong ito, na may mga pamilyang higit ang pagpapahalaga sa pagmamahal
at katapatan kaysa kayamanan, na ang isang bata kayang tumulong sa isang estranghero ng walang hinihinging kapalit. Maingat niyang inilapag ang mga brochure ng paaralan sa mesa at binuksan para makita ni Teresa. Dahan-dahan itong nagbasa, maingat, tahimik na kinakalkula sa isip ang gastos na alam niyang kailanman ay hindi niya kayang bayaran. "Sir," sabi niya matapos ang ilang sandali, "ang mga paaralang ito para lang sa mayayaman. Isang buwan ng tuition, higit pa sa sahod ko sa isang buwan." "Naiintindihan ko," kalmadong sagot ni Jose. "Pero paano kung sabihin ko na makakapasok si Carmela sa pinakamagaling na paaralan at wala kayong babayaran kahit piso?" Hindi agad nakasagot si Teresa. Kita ni Jose ang labanan sa kanyang mga mata. Isang inang gustong ibigay ang pinakamaganda para sa anak, ngunit isa ring babaeng may ipinagmamalaking dignidad. "Bakit niyo gagawin ito para sa amin?" tanong niya sa huli. 15 reais lang ang ibinigay ng anak ko. Wala yun kumpara sa iniaalok niyo. Tumayo si Jose at lumapit sa bintana, nakatingin sa skyline ng lungsod. Isang tanawing dati, pinagmamalaki niya, ngayon ay isa na lang na background sa mas mahalagang bagay. "Mrs. Teresa," mabagal niyang panimula, "mas marami akong pera kaysa sa magagamit ko habang buhay. Ilang taon ko itong ginastos para makaimpresyon. Bumili ng mga bagay na walang saysay. Pinuno ang isang kawalan na hindi ko maintindihan." Humarap siya dia, "Pero hindi ko pa kailanman ginamit ang pera ko para sa isang makabuluhan. Hanggang ngayon, sa unang pagkakataon, may nakita akong layunin na sulit paglaanan, isang batang may maliwanag na isipan at busilak na puso na maaaring magbago ng mundo." Lumapit si Carmela, kumikislap ang mga mata sa determinasyon. "Mister, kung tutulungan niyo akong mag-aral, nangangako akong magiging pinakamahusay akong doktor. Gagamutin ko ang mga taong walang kaya. Aalagan ko ang lahat ng nangangailangan." Carmela nasabat ni Teresa, nag-aalala. "Sweetheart, magiging doktor ka, oo. Pero kailangan mo ring kumita para mabuhay." Tumango si Carmela ng kumpiyansa. "Alam ko, Mama, magcha-charge ako sa mayayaman, pero ang mahihirap? Libre. Tama lang yun, di ba?" Napatawa ng malakas si Jose, lubos na namangha sa kanyang sinseridad at karunungan. "Prinsesa, higit pa iyon sa tama. Iyan mismo ang dapat na paraan ng mundo at iyan ang dahilan kung bakit naniniwala ako sa iyo." Pinahid ni Teresa ang luha sa kanyang pisngi. "Kung sigurado talaga kayo, sir, tatanggapin ko ang tulong. Pero sa isang kondisyon." "Ano pong kondisyon iyon?" tanong ni Jose. "Gusto kong mag-ambag, gusto kong magtrabaho para matustusan kahit bahagi. Ayokong lahat ay nakahain lang. Gusto kong maramdaman na bahagi ako nito." Sandaling napaisip si Jose, hinangaan ang kanyang dignidad at determinasyon. "Sige," tugon niya ng may ngiti. "Ganito na lang, ako ang bahala sa paaralan ni Carmela at kayo naman ay pwedeng magtrabaho ng ilang oras dito sa opisina." Madalas sinasabi ni Maria na kailangan niya ng tulong sa pag-aayos. Ngumiti si Teresa, ang unang ngiti mula nang pumasok sila. "Perpekto yan, kaya desidido na," wika ni Jose. "Sa Lunes, tatawagan ko ang Santa Clara School at aayusin ang visit." Sa sandaling iyon, napasigaw si Carmela sa tuwa at niyakap si Jose ng mahigpit. "Salamat, salamat, salamat. Nangangako akong mag-aaral ng masipag kaysa kahit sino. Ipagmamalaki niyo ako." Mahigpit din siyang niyakap ni Jose. "Prinsesa, proud na ako sa iyo. At alam kong hinding-hindi ka titigil sa pagiging kamanghamanghang bata na ikaw ngayon." Pagkaalis ni na Teresa at Carmela, nanatili si Jose sa kanyang opisina, nag-iisa sa katahimikan. Ngunit isang mapayapang katahimikan ito, puno ng kahulugan. Sa loob lamang ng isang linggo, nagbago ang kanyang mundo. Nadiskubre niya ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng kayamanan, layunin. At higit pa roon, nakahanap siya ng pamilya na nagturo sa kanya ng mga pagpapahalagang nawala sa kanya sa paglipas ng panahon. Dinampot niya ang telepono at tinawagan si Eduardo.
Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Agad, desidido na si Jose. Panahon na hindi lang para gamitin ang pera ng tama, kundi para kitain ito ng tama. Kung magiging bahagi siya ng kwento ni Carmela, kailangan niyang maging huwaran. Dapat ay makita siya ni Carmela bilang isang taong gumagawa ng tama. Pagsapit ng Lunes, nakaupo si Jose sa kanyang mesa, naghihintay kay Eduardo. Sa mga araw mula nang makilala sina Carmela at Teresa, paulit-ulit niyang binalikan ang kanyang mga desisyon sa negosyo. At habang iniisip niya ang mga shortcut, ang mga fee at mga kompromiso, lalo siyang nainis. Dati naniniwala siyang ang tagumpay ay dapat makamit anuman ang halaga. Ngayon malinaw na sa kanya ang mas makapangyarihang katotohanan. Walang saysay ang tagumpay kung walang integridad. At sa wakas, matapos ang 35 taon, handa na si Jose Domingo na maging taong itinadhana para sa kanya. Eksaktong 9:00 ng umaga dumating si Eduardo, may dalang folder na puno ng dokumento tungkol sa property sa South Zone. Pumasok siya ng may kumpiyansa, gaya ng nakasanayan, bihis na bihis. Matagal na niyang kasama si Jose mula pa noong sinimulan nila ang negosyo sa real estate. So partner, masiglang bungad niya, napag-isipan mo na ba ang proposal? Kung pipirma tayo ngayong linggo, makakapagsimula na tayo bago matapos ang buwan. Ito na siguro ang magiging pinaka-profitable na project natin. Ipinatango siya ni Jose. Maupo ka muna, Eduardo. Kailangan nating mag-usap. Bahagyang kumunot ang noo ni Eduardo pero sumunod pa rin. Sige, pero huwag mong sabihing aatras ka. Isa itong once-in-a-lifetime opportunity. Huminga ng malalim si Jose. Ang sasabihin niya ay maaring magbago ng direksyon ng kanilang partnership pero alam niyang tama ito. Eduardo, gaano na tayo katagal magkasosyo? 8 taon, mabilis na sagot ni Eduardo. Simula noong binuo natin ang firm. Bakit? Sa 8 taon na yon, patuloy ni Jose, ilang beses na tayong nagbigay ng mga contribution para mapabilis ang permits at approvals. Natawa si Eduardo, hindi ramdam ang bigat ng tanong. Ano ka ba pare? Ganyan talaga ang sistema. Alam mo yan. Lahat ng nasa industriya natin ginagawa ito. Kung hindi, tatapakan tayo ng kompetisyon. Pero tama ba ito? Tanong ni Jose, diretsong tumingin sa kanya. Ito ba talaga ang paraan ng gusto nating tagumpay? Natigilan si Eduardo, naguguluhan sa biglang pagbabago ng tono ng kaibigan. Ano bang nangyayari sa iyo, Jose? Hindi ka pa nakapagsalita ng ganyan dati. Negosyo lang ito. Tumayo si Jose at lumapit sa bintana, nakatanaw sa kalye. Noong nakaraang linggo, nakilala ko ang isang batang babae, panimula niya. 9 na taong gulang nang pumalya ang mga card ko sa supermarket. Lumapit siya at inialok ang 15 reais niya. Lahat ng meron siya. Hindi niya ako kilala, wala siyang makukuha, pero tinulungan niya ako. Napataas ang kilay ni Eduardo. Okay, magandang kwento, pero ano ang kinalaman niyan sa project natin? Lahat, maring sagot ni Jose. Ipinakita niya sa akin ang uri ng taong nakalimutan ko na, ang uri ng taong gugustuhin ng nanay kong maging ako. Ilang taon na akong kumikita sa maling paraan, nagbubulag-bulagan, nagkukonsinte ng shortcuts. Pero tapos na, hindi ko na kayang ituloy. Nawala ang ngiti ni Eduardo, nag-iba ang tono. Pare, huwag ka namang OA. Hindi naman tayo kriminal. Wala tayong sinasaktan. Isa lang itong paraan para umusad. Hindi, matatag na tugon ni Jose. Korupsyon ang tawag doon. At kahit pa lahat ay gumagawa nito, hindi ibig sabihing tama na. Natahimik ang silid. Kumapal ang tensyon sa pagitan nila. Mariing isinara ni Eduardo ang folder, halatang inis. Sige, kung ayaw mo nang kumita ng totoong pera, desisyon mo yan. Pero hindi ako magpapakulong kasama mo. Hahanap ako ng ibang partners. At agad siyang umalis, malakas ang pagsara ng pinto. Naiwan si Jose sa mesa, mag-isa sa katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang pinagsisihan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, gumagawa siya ng desisyon na maaari niyang ipagmalaki. Ilang sandali pa, pumasok si Maria, may hawak na printout.
Sir, wika niya, naayos ko na ang school visit. Mamaya 3:00 makikipagkita kayo si Mrs. Teresa at si Carmela sa direktor ng Santa Clara. Hapon ding yon, dumating sila sa Santa Clara School. Maganda ang campus, malinis, maliwanag at maaliwalas. Maluwag ang classrooms, kumpleto ang labs at ramdam ang init at disiplina ng lugar. Sinalubong sila ni Mrs. Sylvia, ang direktor ng paaralan, isang marangal na babae na may mabait na mga mata at buhok na pilak. Yumuko siya upang pantayin ang tingin kay Carmela. "O iha, ano ang gusto mong maging paglaki mo?" Tanong niya ng may lambing. "Doktor po," sagot ni Carmela ng buong pagmamalaki. "Gusto kong tumulong sa mga may sakit na walang pera." Halatang naantig si Mrs. Sylvia sa kanyang sagot. Ilang minuto pa siyang nagtanong kay Carmela tungkol sa mga subjects sa school at pangkalahatang kaalaman. Lahat ng sagot ni Carmela ay puno ng kumpiyansa at kasiglahan. Kitang-kita ang talino niya at higit pa roon ang kanyang malasakit. Pagkatapos tumingin si Mrs. Sylvia kay Teresa na may ngiti. "Mrs. Teresa, hindi lang matalino ang anak ninyo, may malasakit at magagandang pagpapahalaga rin siya." Muli siyang bumaling kay Carmela. "Gusto mo bang mag-aral dito kasama namin?" Gustong-gusto ko po, kumikislap ang mga mata ni Carmela. "Pero hindi po kaya ni Mama. Mas mahal po ito kaysa kinikita niya." Mabilis na lumapit si Jose. "Tulad ng napag-usapan natin sa telepono, Mrs. Sylvia, ako ang sasagot sa lahat ng gastusin ni Carmela, lahat ng kailangan niya." "Napakaganda," tugon ng direktor na may init. Makakapagsimula siya sa Lunes. Paglabas nila ng paaralan, tumatalon sa tuwa si Carmela sa tabi ng ina. "Mama, may totoong science lab sila, may mga microscope at lahat." Pinanood sila ni Jose ng may pusong puno. Ang tuwa sa kanilang mga mukha ay nagbigay sa kanya ng kasiyahang hindi niya kailanman naranasan sa mundo ng negosyo. Sa mga sumunod na araw, tiningnan ni Jose ang kanyang kumpanya na may bagong mga mata. Tinawag niya ang accountant, si Renato, para sa isang emergency meeting. "Mag-schedule ka ng full audit," utos niya. "Gusto kong suriin ang bawat deal, bawat transaksyon." Namilog ang mata ni Renato na gulat. "Full audit po? May problema ba, sir?" Humilig si Jose pasulong. "Gusto kong makasiguro na 100% malinis ang negosyo natin. Walang gray areas, walang shortcuts, walang kasunduang ikahihiya kong ipaliwanag sa isang bata." Matindi ang naging resulta ng audit. Maraming nakatagong bagay sa mga numero, mga practice na dati tinatanggap niyang normal, ngayon ay malinaw na kompromiso. At doon niya napagtanto ang katotohanan. Ang mga kompromiso ang mismong naglayo sa kanya sa taong nais talaga niyang maging. Lumabas mula sa audit ang mas masahol pa kaysa inaasahan ni Jose. Sa loob ng maraming taon, pinirmahan ni Eduardo ang 2 kahina-hinalang transaksyon. Mga bagay na hindi man lang nakita ni Jose noon. Mayroong malalaking consulting fees na ibinayad sa mga kumpanyang walang tauhan, malabong donasyon sa mga organisasyong hindi malinaw at maraming expense report na walang dokumentasyon. Hinarap ni Jose si Eduardo sa sumunod na linggo. Mula sa simula pa lang ng usapan, mabigat na ang hangin sa pagitan nila. "Eduardo," wika ni Jose, kalmado ngunit matatag. "Tiningnan ko ang audit. May mga seryosong issue. Halimbawa, itong 300,000 real na consulting fee na binayad sa kumpanyang wala man lang rehistradong address o empleyado." "Ano ito?" Nanigas ang panga ni Eduardo. Umupo siya ng patalikod sa upuan, nagtatanggol. "Jose, iyan ay back-channel work. Lagi mo namang sinasabi sa akin na ako ang bahala sa bureaucracy. Ayaw mong makialam." "Pero hindi iyon bureaucracy," matalim na sagot ni Jose. "Iyon ay corruption." Umismid si Eduardo. "Huwag kang ngang magkunwari na inosente ka ngayon. Alam mong mga ganitong deal ang nagpabilis sa mga proyekto natin. Hindi ka naman nagreklamo nung umaapaw ang kita.
Naramdaman ni Jose ang bigat sa dibdib. Ayaw man niyang aminin, tama si Eduardo. Kahit paano, pinili niyang huwag magtanong, nagbulag-bulagan, nakatutok lang sa numero, hindi sa tao. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganyan, wika ni Jose. Simula ngayon, gusto ko ng kumpletong transparency, lahat legal. Walang tagong usapan, nanliit ang mga mata ni Eduardo. At kung ibig sabihin niyan ay mas kaunting pera, hindi nag-alinlangan si Jose. Kung ganoon ayos lang, mas pipiliin kong kumita ng kaunti at matahimik ang konsensya kaysa yumaman ng isinakripisyo ang prinsipyo. Tumayo si Eduardo halatang inis. Masyado ka nang nagbago, Jose. Hindi ko na alam kung pareho pa tayo ng lengguwahe. Natapos ang pag-uusap ng walang kasunduan, walang resolusyon, tanging katahimikan at unti-unting pagbagsak ng dating partnership. Pero para kay Jose, iyon ang simula ng bago. Kinagabihan, pumunta siya sa bahay ni Teresa at Carmela para maghapunan. Ang payak na tahanan ay tila naging kanyang santuaryo, puno ng init, katapatan at pagmamahal na hindi kayang bilhin ng pera. Mister, masiglang bati ni Carmela habang tinutulungan ang ina sa mesa. Kumusta po ang araw ninyo? Medyo mabigat, prinsesa, sagot ni Jose na may pagod ngunit taos ng ngiti. May malalaki akong desisyong ginawa sa trabaho. Anong klaseng desisyon? Sandaling nag-isip si Jose. Carmela, alam mo ba ang ibig sabihin ng paggawa ng tama kahit walang nakakakita? Opo. Para yung kapag nakakita ka ng pera sa lupa, imbes na itago, dinadala mo sa pulis kahit walang makakaalam. Eksakto, tango ni Jose. Ganun ang ginawa ko ngayong araw. May pagkakataon akong kumita ng malaki pero may kasamang mali. Kaya pinili kong gawin ang tama kahit mas mahirap. Ngumiti si Carmela, puno ng inosenteng karunungan. Tama ang ginawa niyo. Lagi pong sinasabi ni Mama na ang perang galing sa mali hindi nagdadala ng kaligayahan. Pagkatapos ng hapunan, isang simpleng masarap na nilaga, umalis si Carmela para magsipilyo. Naiwan si Teresa at Jose sa mesa. Tumingin si Teresa sa kanya, puno ng kuryosidad. Mr. Jose, pwede ba akong magtanong ng personal? Siyempre. Hindi pa po ba kayo nag-asawa? May mga anak po ba kayo? Dahan-dahang bumuntong hininga si Jose. Hindi pa ako nag-asawa. Palagi kong hinahabol ang negosyo, ang pera. Hindi ko binigyan ng oras ang pamilya. Namimiss niyo ba? Tanong ni Teresa. Oo, lalo na ngayon kapag kasama ko kayo ni Carmela, naiisip ko kung gaano karaming nawala sa akin. Hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli, sagot niya ng banayad. Bata pa kayo. Pero paano ko malalaman kung totoo ang pagmamahal ng isang tao kung hindi lang dahil sa pera ko? Ngumiti si Teresa, mabait ang mga mata. Tignan mo kung sino ang nananatili kapag mahirap na ang sitwasyon. Marami ang naaakit sa yaman, pero ang karakter mo, kung paano ka makitungo sa iba, iyan ang magsasabi kung sino talaga ang karapat-dapat sa buhay mo. Tahimik na umuwi si Jose ng gabing iyon, dala-dala ang kanyang mga salita. Pagsapit ng katapusan ng linggo, nagpasya si Jose na tuluyan nang baguhin ang takbo ng negosyo. Tinawagan niya si Eduardo at nag-ayos ng pulong sa opisina ng abogado. Eduardo, panimula niya ng kalmado, matapos ang mahabang pag-iisip, nagpasya na ako. Magkaiba na ang landas natin. Gusto kong bilhin ang share mo sa kumpanya. Nakatitig si Eduardo, hindi makapaniwala. Seryoso ka ba? Magkasama nating itinayo ang kumpanyang ito. Alam ko, pero hindi ko na kayang ituloy ang ganitong paraan ng negosyo. Malaya kang tahakin ang sarili mong direksyon, pero kailangan kong sundan ang akin. Mabigat ang paghihiwalay, ngunit kailangan. At nang matapos kinuha ni Jose ang buong kontrol ng kumpanya at sinimulan itong baguhin mula sa ugat, nag-hire siya ng legal team na nakatutok sa ethics at compliance. Nagpatupad ng transparent systems at ibinaling ang kumpanya sa mga proyektong may positibong epekto sa lipunan.
affordable housing, sustainable development, community centers. Bumaba ang kita sa unang quarter. Nagreklamo ang mga investors. Ngunit mas mahimbing ang tulog ni Jose kaysa sa maraming taon. Makalipas ang 3 buwan, nasa opisina si Jose nang pumasok si Maria, may kaba sa mukha. Sir, may problema. Nandito si Mrs. Teresa at mukhang balisa. Agad na tumayo si Jose. Ipasok mo siya. Pumasok si Teresa, hawak ang kamay ni Carmela, halatang nag-aalala. Pasensya na po kung istorbo, Mister. Jose, sabi niya ng alanganin. Pero may mali. Kaninang umaga, tumawag ang school ni Carmela. Sabi nila, 2 buwan nang hindi nababayaran ang tuition niya. Kumunot ang noo ni Jose, nagtataka. Imposible iyon. Nagbayad ako ng 6 na buwan ng advance, personal pa. Nag-imbestiga agad siya at ang natuklasan niya ay nagpabigat ng kanyang sikmura. Bago umalis si Eduardo, palihim nitong binawi ang ilang scheduled payments, kasama ang para sa tuition ni Carmela. Mrs. Teresa, isang technical issue lang ito. Aayusin ko ngayon, paniniguro ni Jose sa kanya. Ngunit kinaumagahan, pagdating niya sa Santa Clara School, sinalubong siya ng unos. Mr. Jose, wika ni Mrs. Sylvia, mabigat ang tinig, nakareceive kami ng anonymous report tungkol sa umano'y irregularidad sa inyong kumpanya. Nagsimula na ang investigasyon ng Public Prosecutor's Office ukol sa hinihinalang corruption. Parang naglaho ang lupa sa ilalim ni Jose. Gumanti si Eduardo. Dahil sa galit sa pagkawala ng kontrol sa kumpanya, nagsampa ito ng reklamo. Ibinunyag ang mga dating maduduming gawain at maingat na ipinasa ang lahat ng sisi kay Jose. Paumanhin, Mr. Jose, dagdag pa ni Mrs. Sylvia, mabigat ang loob. Ngunit habang bukas ang investigasyon, hindi maaaring tumanggap ang paaralan ng anumang sponsorship na may kaugnayan sa inyong kumpanya. Lumabas si Jose sa paaralan ng tahimik, wasak ang kalooban. Ang pangarap na itinayo niya para kay Carmela, ang pagkakataong ipinangako niya, unti-unting naglalaho. Pag-uwi niya, nadatnan niya ang mensahe ni Teresa, Mr. Jose, nakita namin ang balita sa TV. Huwag na po kayong mag-alala sa amin. Sobra na po ang nagawa ninyo. Bumagsak siya sa sofa ng kanyang marangya, ngunit hungkag na apartment. At sa unang pagkakataon sa loob ng 2 dekada, umiyak si Jose, malalalim, masakit na hikbi. Umiyak siya sa pagtataksil, umiyak sa pagkawala. Ngunit higit sa lahat umiyak siya sa posibilidad na mabigo ang tanging 2 taong tumingin sa kanya ng may tunay na kabutihan. Ang pagbisita, makalipas ang 3 araw nagkukulong pa rin siya. Sumabog na ang media frenzy. Walang tigil ang kanyang telepono. Mga mamamahayag, dating kliyente, investors na umatras, kanseladong kontrata. Ang pangalan na itinayo niya sa loob ng maraming taon, winasak sa ilang oras lamang. Nang tumunog ang doorbell, nag-alinlangan siya. Wala siyang ganang humarap kaninuman, ngunit tumunog muli at muli. Isang matiyagang pagtunog na tanging isang bata lamang ang kayang gawin. Pagbukas niya ng pinto, nandun sila. Si Carmela, hawak ang kamay ng ina, nakatingala sa kanya gamit ang malalaki at puno ng pag-aalalang mata. Hi, mister! Malumanay na bati ng bata. Dumating kami para kamustahin ka. Nabuo ang bukol sa lalamunan ni Jose. Sa gitna ng bagyong personal, ang tanging mga taong walang obligasyong magmalasakit, sila ang dumating. Hindi niyo na sana kinailangan pang pumunta, halos pabulong niyang wika. Kailangan, maring sagot ni Teresa, kaibigan ka namin at ang mga kaibigan hindi nawawala kapag mahirap na. Pinapasok niya sila. Si Carmela manghang-mangha nagmasid sa malawak na apartment. Wow! Ang laki ng lugar niyo, bulalas niya. Mula rito nakikita ko pa ang school ko. Tama ka, prinsesa, tugon ni Jose na may pagod ng ngiti. Mula rito, halos buong lungsod nakikita. Parang nakatira ka sa langit, bulong niya. Nakadikit ang ilong sa salamin. Lumapit si Teresa, ibinaba ang tinig. Sir, nakita ko ang balita, ang dami nilang sinasabi laban sa inyo.
Alam ko, sagot ni Jose, at kaya kong ipaliwanag, hindi lahat ay totoo, pero hindi rin ako inosente. Ilang taon kong hinayaang gawin ni Eduardo ang gusto niya. Nang subukan kong baguhin ang lahat, nilabanan niya ako. Matamang tiningnan ni Teresa ang kanyang muka. May isang tanong ako, nakapagnakaw ka ba? May sinaktan ka bang mahihirap na pamilya? Huminga ng malalim si Jose. Hindi ako nagnakaw. Ang mga lagay para lang pabilisin ang papeles, mali iyon. Pero walang pamilyang naapektuhan. Kaya nagkamali ka, wika ni Teresa, pero hindi ka masamang tao. Hindi ko na alam kung ano ako, bulong ni Jose. Ang alam ko lang, matapos ko kayong makilala, gusto kong magbago. Nagsimula na akong magbago at ngayon lahat parang gumuho. Lumapit si Carmela at umupo sa tabi niya sa sofa, hinawakan ang kanyang kamay. Mister, naalala niyo po ba ang supermarket? Tinitigan siya ni Jose, masakit ang puso. Paano ko malilimutan? Iyon ang pinakamahalagang araw ng buhay ko. Lahat nagtawanan sa inyo, mukha kayong sobrang nahihiya. Pero ngumiti pa rin kayo sa amin. Mabait kayo. Doon ko nalaman na mabuti ang puso ninyo. Naginit ang mga mata ni Jose. Palagi kang nakakita ng kabutihan sa tao, ano? Lahat ay karapat-dapat sa kabaitan, tugon ni Carmela. Lagi pong sinasabi ni Mama, huwag natin husgahan ang tao sa kanilang pagkakamali, kundi sa kung gaano nila kagustong magbago. Umupo si Teresa sa kabila niya. Tama siya, banayad niyang wika. Nagkamali ka, pero mas malaking desisyon ang ginawa mo nang piliin mong magbago. Iyon ang mahalaga. Pero paano ang kinabukasan niya? Garalgal na tanong ni Jose. Paano ang pag-aaral niya? Baka hindi ko na siya matulungan. Mr. Jose, kalmadong sagot ni Teresa, bago ka pa dumating sa buhay namin, nakaraos na kami. Maliwanag at masipag si Carmela. Hindi iyon magbabago. Inihilig ni Carmela ang ulo sa kanyang balikat. Mag-aaral pa rin ako, magiging doktor pa rin ako, nangangako ako. Mahigpit siyang niyakap ni Jose, malalim ang pagkagalaw ng damdamin. Kung kinakailangan, papasok siya sa public school, payapang sabi ni Teresa, at ipagpapatuloy pa rin niya ang kanyang pangarap. Tama! Dagdag ni Carmela na may maliwanag ng ngiti. Mister, hindi mahalaga kung saan ako mag-aral. Ang mahalaga, gusto kong maging doktor. Gusto kong tumulong sa mga tao at tinulungan mo na ako sa pinakamahalagang bahagi. Tumingin si Jose sa kanya, puno ng kuryosidad. Anong ibig mong sabihin, prinsesa? Ipinakita mo sa akin na may mabubuting tao, na may mga taong tutulong ng walang hinihinging kapalit. Dahil doon, mas gusto ko pang maging doktor. Hindi na napigilan ni Jose ang emosyon, muling napuno ng luha ang kanyang mga mata. Carmela, mas matalino ka kaysa sa karamihan ng matatandang nakilala ko. Nag-usap silang tatlo ng higit sa 1 oras. Nakinig si Jose habang nagbibigay si Teresa ng kaaliwan at mga salitang pumupuno ng lakas, mga bagay na na-realize niyang hindi pa niya totoong natanggap sa kanyang buong buhay. Habang aalis na sila, marahang hinawakan ni Teresa ang kanyang braso. Sir, pwede ba akong magbigay ng payo? Siyempre, gamitin mo lahat ng ito, ang lahat ng nangyari, para maging taong dapat talagang ikaw. Minsan, ibinabagsak tayo ng buhay para matuto tayong tumayo sa panibagong paraan. Paano ako magsisimula? Tanong ni Jose. Simulan mo sa maliit, maging mabait sa mga nasa paligid mo, maging tapat sa lahat ng ginagawa mo, at huwag mong kalimutan kung bakit mo gustong magbago. Sa sumunod na linggo, ginawa ni Jose ang isa sa pinakamapangahas na desisyon ng kanyang buhay. Nag-hire siya ng abogado na dalubhasa sa plea deals at kusang loob na sumuko upang makipagtulungan sa investigasyon. Isinuko niya ang lahat ng dokumento, inilahad ang lahat ng ginawa ni Eduardo, at inalok ang sarili upang itama ang anumang pinsalang dulot nito. Nagulat ang mga awtoridad sa kanyang katapatan at nagbago ang takbo ng kaso. Dahil sa kanyang transparency, mabilis na umusad ang investigasyon.
Sa loob ng 3 buwan, malinaw na hindi siya ang utak ng mga katiwalian. Namanipula siya ni Eduardo, ngunit pinili niyang akuin ang responsibilidad sa oras na pinakamahalaga. Nalinis ang kanyang pangalan. Si Eduardo naman ay kinasuhan ng maraming bilang ng corruption at pandaraya. Ngunit ang tunay na tagumpay ni Jose ay hindi legal, kundi personal. Sa mga buwang iyon, binago niya ang kumpanya mula ugat hanggang tuktok. Inilipat niya ang focus sa affordable housing, naglunsad ng mga proyektong pangkomunidad at nagsimulang mag-hire ng mga manggagaling sa mahihinang kalagayan. Lumikha rin siya ng educational fund para sa mga batang mahihirap at nakipagtulungan sa mga community organizations. Makalipas ang 6 na buwan, pumasok si Maria sa opisina, kumikislap ang mga mata. "Sir, tumawag ang Santa Clara School. Gusto nilang makausap kayo tungkol kay Carmela." Napatingin si Jose, nagulat. "Talaga? Akala ko ayos na siya sa public school." "Ayos na ayos siya," sagot ni Maria. "Pero narinig ni Mrs. Sylvia ang lahat ng ginawa ninyo, ang pakikipagtulungan ninyo sa authorities, ang mga bagong proyekto. Gusto niyang ialok kay Carmela ang full scholarship." Napangiti si Jose, puno ng dalisay na tuwa. "Tumawag na ako kay Teresa ngayon din." Si Carmela ang sumagot sa telepono. "Hello, hi mister!" "Hi prinsesa, hulaan mo may napakagandang balita ako." "Ano yun?" "Gusto kang ibalik ng Santa Clara, bibigyan kanila ng full scholarship." Sandaling natahimik ang linya at sumunod ang matinis na hiyaw ng tuwa. "Talaga? Makakabalik ako?" "Oo. Sabi ni Mrs. Sylvia, susuportahan niya ang iyong kinabukasan. Karapat-dapat ka." "Mister, salamat. Pero alam mo ba kung ano ang pinakamasaya sa akin?" "Ano?" "Na okay ka na naayos mo ang mga problema mo, na masaya ka ulit." Sumisigla si Carmela sa Santa Clara, palaging kabilang sa top students. Si Teresa ay na-promote at ngayon ay manager na ng cleaning teams sa iba't ibang gusali. At si Jose, nakalikha siya ng isang bagay na maganda. Itinatag niya ang NGO na tinawag na 15 reais, ipinangalan sa maliit na halagang minsan ibinigay sa kanya ni Carmela na nagbago ng kanyang buhay. Ang organisasyon ay nagbibigay ng edukasyonal na oportunidad para sa mga batang mahihirap at nakatulong na sa mahigit 200 pamilya. Isang Sabado ng hapon, dumalaw si Jose kina Teresa at Carmela. 11 na si Carmela at biglang nagtanong, "Mister, may girlfriend ka ba?" "Carmela!" natatawang saway ni Teresa. "Huwag kang usisera." Natawa si Jose. "Bakit mo natanong, prinsesa? Mukha ka kasing medyo malungkot minsan. Sabi ni Mama, lahat ng tao may karapatang magkaroon ng espesyal na kasama." Sandaling nag-isip si Jose, saka ngumiti. "Alam mo, dati akala ko kailangan ko ng ibang tao para makumpleto ako. Pero ngayon natutunan ko, bago mo matagpuan ang tamang tao, dapat buo ka muna sa sarili mo." "Ibig sabihin, buo ka na ngayon?" "Oo, buo na ako. At kapag dumating ang tamang tao, malalaman ko. Dahil salamat sa inyo ni Mama, natutunan ko kung ano ang totoong pagmamahal." Nagtapos si Carmela ng high school bilang valedictorian. Nakaupo si Jose sa front row kasama si Teresa, parehong nagpupunas ng luha habang umaakyat sa entablado si Carmela. "Salamat sa lahat ng tumulong sa akin sa paglalakbay na ito." Malakas at maliwanag ang boses niya. "Lalo na sa aking ina na palaging naniwala sa akin, at kay Uncle Jose na nagturo sa akin na ang kabaitan at determinasyon ay kayang gawing posible ang anumang pangarap." Nanikip ang dibdib ni Jose sa tuwa sa unang pagkakataon niyang marinig ang titulong iyon, Uncle Jose. Pagkatapos ng seremonya, tumakbo si Carmela papunta sa kanya. "Uncle Jose, nagawa ko. Handa na akong pumasok sa medical school." Mahigpit niya itong niyakap. "Oo, prinsesa, at sobrang proud ako sa iyo. Pwede ba akong magbahagi ng sikreto?" "Palagi. Naalala mo pa ba ang araw sa supermarket nang ibinigay ko sa iyo ang 15 reais ko? Hinding-hindi ko malilimutan.
Ibinigay ko yon kasi nang tumingin ako sa mga mata mo, nakita kong may isang taong kailangan lang maalala na mabuti pa rin siya sa loob. At gumana. Mahinang natawa si Jose na babalot ng damdamin. Carmela, hindi mo lang iniligtas ang araw ko, iniligtas mo ang aking kaluluwa.